Good morning po sa lahat ng ABCC family, sa mga bago nating viewers dyan sa YouTube at Facebook. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa habang tayo ay nakaupo ngayon sa ating mga tahanan, batiin niyo po ng isang magandang umaga ang mga kapwa nating viewers dyan sa dalawang platforms sa YouTube at Facebook. Hello po sa inyo, and I hope na kayo ay magpala sa umaga na ito. Hallelujah. Sa umaga na ito, hayaan niyo po ako na manalangin. Aming Diyos na buhay, isang napagandang umaga po sa inyo. Maraming salamat dahil Ikaw ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang aming Diyos na tunay na matapat kailan pa man. Kami lubos na nagpapasalamat sa iyong paggabay, sa iyong proteksyon, sa iyong biyaya nitong nakaraang linggo. And I pray, Lord, na kayong siyang maluwalhati sa lahat ng aming gagawin ngayong umaga. Sa aming mga maririnig mamaya sa mensahe, Panginoon, nawa kami iyong kausapin. Buksan mo ang aming isip at puso, Panginoon, upang sa gayoy manamnam namin ang iyong mensahe ngayong araw. Ganon din, Panginoon, nawa namin na ikaw ay manuwalhati sa aming pagkanta, sa aming pagsigaw ng hallelujah sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Naanyaan ko po lahat na tumayo. Magpuri tayo, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Minsan pa, umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Paglilingkuran, laging nahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran,
Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan mga
morning, brothers and sisters. And it's Sunday again, and it's really nice to be with the brothers and with the sisters, even we are only online. This morning, we're gonna continue with our series sa Book of Acts. We are now already at the 13th chapter ng Book of Acts. And this morning, meron po tayong bisitang speaker. He is not new to us. Sa nakakarami sa atin, kilala po natin siya. He has been in our church siguro mga about 10 years ago na lumipat sila sa Clark dahil dun siya na-assign sa kanilang trabaho, silang dalawang mag-asawa, and then the whole family relocated there. But now, I think he's already retired, but he is not retired in his work as a minister of the Word at mensahero ng ating Panginoon. So mga kapatid, mga kasama po natin sa umagang ito, this no need for lengthy introduction because we know him. Welcome po natin sa ating harapan ngayon, sa ating panambahan ng ating kapatid na si Brother Marcial. At gusto ko pong i-request kayo na ihanda ang inyong mga Biblia dahil siya na rin po ang magbabasa ng mga passage ng Scriptures this morning. Again, let us all welcome Brother Marcial Corambao. Magandang araw po sa ating lahat. Hello everyone. It is a great privilege that God given us and allowing us today by listening His Word. Magandang araw po once again sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. At saang sulok ka man naroroon sa mundong ito, anumang oras ang nandyan sa lugar mo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. One thing in common, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Once again, welcome po sa gawain ng Panginoon via online. At sa bawat pamilya na nandito ngayon, most particular, the ABCC family, hello. Magandang araw po sa ating lahat. And let us focus our mind, let us focus ourselves as well as our hearts this morning to listen the Word of God alone. Now, ang atin pong teksto ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa aklat po ng mga gawa or Acts chapter 13 verses 1 to 12. Babasahin ko po ang salita ng Diyos sa wikang Tagalog sa aklat po ng mga gawa, pangkat na 13, mga talatang 1 hanggang 12. Ito po ang sinasabi. May mga propeta at mga guro sa iglesia ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Itim, Lucio na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Herodes, na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno, at ang manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Dahil sinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat dooy sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain.
Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagkukunwaring propeta. Bar-Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan ito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elimas, ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Si Saulo na tinatawag ring Pablo ay puspos ng Espiritu Santo. Tinitigan niya si Elimas at pinagsabihan, "Ikaw, anak ka ng Diablo. Kaaway ka ng lahat ng mabuti. Puno ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, paparusahan ka niya. Mabubulag ka sa loob ng kaunting panahon." Noon din naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. Verse 12, sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at humanga ito sa mga katuruan tungkol sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po o Diyos sa isang oportunidad na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa araw na ito na minsan pang ipinakita mo sa amin ang inyong walang kondisyong pag-ibig. Sa araw na ito, Panginoon, nais namin na mangusap ka sa aming mga puso. Mangusap ka by the power of your Holy Spirit. Nais namin, O Diyos, na ikaw po ang aming tunay na marinig ngayong araw na ito. Tulungan mo kami, turuan at siyasatin ang aming motibo ngayong umaga. Na minsan pa, O Diyos, ikaw po ang nakakaalam sa amin pong mga hiram na buhay na ito. Mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Dalangin namin na mayroong papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesucristo we pray. Amen and amen. Now this time, mga kapatid, ayon po sa ating binasa, na doon po sa Aklat ng Mga Gawa, 13, mga talatang 1 hanggang 12. Ito yung senaryo na ang dalawang ito ay binigyan ng pagkakataon na piliin for a very special task. Kaya ang tema po natin ngayong araw na ito ay yung tinatawag na the biblical task when God is choosing you to do His will. Mga makabibliyang utos or atas na gagawin na ikaw ay pinili para gawin at gampanan ang ipinapagawa ng Panginoon. Now, dyan po sa ating mga binasa, mga kapatid, remember that Pablo, ang buhay po niya dati po ay isang Christian persecutor. Matalino ito si Paul, pero ang kanya pong buhay po ay taliwas nung siya po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And one day, na habang papunta si Pablo at ang kanyang mga kasamahan doon po sa daang Damascus, ay na-encounter niya ang Panginoon sa malakas na tinig na boses na nagsasabing, "Saulo, Saulo,
Sumagot si Saulo, "Sino kayo, Panginoon?" "Ako si Jesus na iyong inuusip." But this time, Saulo is not Saulo anymore. Nagiging Pablo, at ang kanyang conversion po ay patuloy at patuloy na nagpapatotoo na siya po ay isa ng tagasunod sa Panginoon. Paul ay isang tagasunod sa ating Panginoon na katulad din natin. And then si Barnabas po, ang kanya pong tinatawag na partner, na binasbasan ito ng Holy Spirit na ibukod ang dalawang ito for a very special task. Kaya ang pamagat ng mensahe ng Diyos ngayon pong umaga, ngayong araw na ito, ay pinamagatang sending out the chosen ones. Alam niyo po, mga kapatid, pag sinabing sending out the chosen ones, ito yung tinatawag na ibinukod. Setting apart means ibinukod. Na out po doon sa simbahan ng Antioch, na habang sila po ay nagpipray at nagkaroon sila ng fasting, ay dumating yung time na ang Holy Spirit na nangusap sa kanila na ibukod ang dalawang ito for a very, very special task. Alam niyo po, itong dalawa na ito, iyaman sila ay pinili ng Panginoon, ay katulad din sila, na katulad din natin, na merong imperfection bodies, but still, God choosing between Barnabas and Paul. Wala na sila ngayon, mga kapatid. And God is now passing the batons to us. Ipinasa ngayon yung responsibility na nagbibigay po ng tasking sa bawat Kristiyano ngayon, sapagkat patuloy at patuloy ang nais ng Diyos na ikaw at ako na abutin yung baton na ito as a responsible ones, the chosen ones na gampanan at patuloy na gawin ang mga nakaraan na iniwan ni Paul at Barnabas. Now, tatlong bagay po ang pwede nating makilala at makita ngayon. Tatlong klaseng weapons why these two, Barnabas and Paul, convincing Sergio Paulus the governor doon sa lugar sa isla ng Cyprus. Mga kapatid, itong si Paul at si Barnabas ay nag-travel ito from Seleucia papunta pong Cyprus. At pagdating po sa Cyprus, ay nakita nila doon sa Cyprus, mayroon doong tinatawag na largest city na ang pangalan po ng siyudad na ito ay Salamis. Nandito yung the largest na mga tao ng mga Hudyo, doon sila nakatira. And mind you, mga kapatid, itong si Barnabas ay doon nakatira sa nasabing lugar ng Salamis. Gusto ko po na ngayong araw na ito ay pwede nating pag-aralan ang tatlong bagay na atin pong makikita. Kung ang dalawa na ito na binigyan po ng weapons, kung paano nagkalakas ng tinatawag ng loob upang mangaral doon sa lugar na sinasabi at nabanggit natin kanina, I believe the same weapons ang ibinigay ng Diyos sa atin po ngayong araw na ito. At nawa, itong mga weapons na ito ay taglay natin habang tayo'y nabubuhay. Tatlong bagay po ang pwede nating makuha ngayong umaga. Number one,
God is the source. Pag sinabing source, mayroong tinatawag na pinanggalingan. God is the source. Itong dalawa, si Pablo at si Barnabas, ay mayroong pinanggalingan na source ito kung bakit sila ay nagkaroon ng willingness na lumabas at mag-travel papunta sa lugar ng Cyprus upang ipangaral ang salita ng news. Pag sinabing power, mga kapatid, yung lakas, yung power, yung kapangyarihan. Alam niyo po, pag walang power po, halimbawa electrical power, hindi ba wala tayong maggamit sa lahat ng atin pong kagamitan na merong kaugnayan doon sa electrical? Mahalaga ang power. Na kahit kasaan magpunta, kung kailangan mo ng power, ay magagamit mo ang isang bagay. Now, same thing po dito, God is the source of power nitong dalawa na ito na nagiging dahilan na sila po ay lumabas upang sundin ang iniutos ng Diyos. Now, ano yung power na ito? Ito yung power na sinasabi, yung power ng Holy Spirit na ibinigay ng Diyos sapagkat yung time na ito ay wala na po si Jesus Christ sa kanila pong poder at nag-iwan po ng isang kapangyarihan ang Panginoon, which is the Holy Spirit. Kapatid, yung power, kailangan mo ng power bilang isang Kristiyano, ay kailangan gamitin mo ang power na ito na galing sa Diyos. Nakakalungkot minsan, mga kapatid, sapagkat maraming Kristiyano po na hindi nila alam gamitin or hindi nila alam na meron at meron tayong power na galing sa Diyos. 2 Timothy 1:7, For God did not give us a spirit of fear or timidity, but God gave us a spirit of power, love, and of self-discipline. Ito yung power, kapatid, na tinataglay ng bawat Kristiyano na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Na maraming Kristiyano po until now na ayaw pong lumabas because of their fear on how to share the gospel of salvation. Nung lumabas po, yung tinatawag na dalawang ito, ay hindi po sila nag-aatubili. Bagkus sila po ay lumakad agad upang gampanan ang tinatawag na misyon sa buhay ng iniutos ng ating Panginoong Hesukristo. Power. There is a power and the blood of the Lamb na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Mayroong power, kapatid, na inaakala mo na bilang Kristiyano sa ating mga buhay, akala mo wala pero meron. There is a power. And that's why ang panawagan po ngayon sa mensahe ng Panginoon, you have to come out from your comfort zone. Kailangan mong lumabas dyan sa kinalalagyan mo sa iyong comfort zone upang i-proclaim at i-share ang pinaka-importante sa balat ng lupa, ang kaligtasan. You have to come out from your comfort zone. You have to come out from your pride. Kung minsan po hindi tayo makalabas because of our pride. You have to come out our selfish priorities. Kapatid, kamusta? Bilang isang Kristiyano, baka akala mo walang power, na ang power na ito ay nagbibigay po ng tinatawag na kapangyarihan to share the word
of God. Remember that Paul's conversion, mga kapatid, ay nagpapatunay at nagpapatibay sa kanyang buhay Kristiyano. Ipinakita yung power ng Diyos sa kanya pong buhay. And then here is Barnabas. Barnabas, ito yung tinatawag na tao na the encourager. Kailangan nila ng tandem. Kailangang magtandem na pinili ng Diyos ang dalawang ito to go to the place kung saan gusto ng Panginoon na sila ay pumunta. Sa katunayan po, Barnabas ay nakatira ito doon sa Cyprus. Kapatid, kumusta ang power? Kumusta yung power na ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin? Are we still using it? Or are we hiding until now? Because we do not know that we have a power that comes from God. Marami pong tao na gusto talagang magbago. Sa katunayan po, napalapit na po ang December 31, 2021. At alam ko po, every December 31, ay meron at merong mga promises ang mga tao na magbabago at magbabago na. Okay naman yun na magbago. But, pagkatapos po ng mga ilang weeks ng bandang Enero, umabot ng Pebrero ang kanila pong pagbabago. Subalit, hindi pa umabot ng kalahating taon, ay bumalik na po sa kanila pong tinatawag na dating gawin. Bakit po? Because the power, yung meron silang power ay hindi po galing sa Panginoon. But the power that comes from the Lord will exist until the last breath of your life. Na gusto ko pong sabihin ngayong umaga, kapatid, ang isang kwento po na maaring narinig na ninyo ang illustration na ito. Na meron pong isang truck ng mga sundalo na habang papunta sila sa gyera, na ang sakay nito, ang kanilang pinuno ay isang full-fledged colonel, na habang nasa daan po sila papunta sa labanan, puno na mga sundalo ang truck na ito. Subalit habang sila po ay nasa daan, merong nakita yung driver na nakaharang na malaking punong kahoy na natumba sa gitna ng kalsada. Huminto ang truck na ito at yung colonel ang nagbigay ng command na bumaba ang lahat ng sundalo para po buhatin ang nasabing punong kahoy na natumba. Bumaba po ang lahat kasama yung driver. Ang naiwan po sa truck ay nag-iisa si Colonel. Sumigaw yung driver. Ang sabi ng driver, "Sir, kulang po ng isa para maalis namin ang nasabing punong kahoy na ito." Tinawag ng driver yung colonel. But the colonel replied, ang sabi niya, "Buhatin niyo. Buhatin niyo. Hindi po akong magbubuhat sapagkat ako ay inyong commander." Hindi ho bumuhat at hindi ho bumaba ang nasabing koronel.
at hindi ho talaga mabuhat ng nasabing mga sundalo. Maya-maya mayroong dumating na isang matangkad na tao, maputi, matipuno. Tumulong ito doon sa tinatawag na natumba na punong kahoy at yun ay kanilang nabuhat. At itong matipuno na maputi na tao po, na matangkad, ay lumapit po sa kernel. Ang sabi nitong puting mama na ito doon sa kernel, ang sabi niya, "Hey Colonel, if you have some problem, just come to my office." Ang sabi ng Colonel, "Yes, thank you. But hey, by the way, may I know your name?" Sumagot yung maputing mama na yun na matipuno. At ang sabi niya, "I am General Douglas MacArthur." Ano po ang lesson ngayon pong araw na ito? Are you still from your comfort zone? Are you still on your pride? Are you still on your selfish priorities in order not to come out na inutusan ka at inutusan ako upang gawin ang nasabing order ng Panginoon by the power that He gave in every single individual Christians. Kapatid, use your power that comes from the Lord. Pinili ka. You are chosen. At yung responsibility na baton, while we are still in this planet, God is still choosing you and watching you on how to use the power that God entrusted you and me and all Christian individuals. Gusto ko lang pong klaruhin that the power that comes from the Lord will never change yesterday, today, and forever. Use your power. Baka nahiya ka lang. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia na binanggit ko po kanina sa 2 Timothy 1:7 na hindi po ang Diyos nagbibigay ng espiritu ng kaduwagan. Ang Diyos ay nagbigay ng espiritu ng tapang, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. That is the weapon number 1. And let us come the weapon number 2. God gives the sign. Sign. Merong sign. Ulitin ko po, si Apostol Pablo and Barnabas ay nagkaroon ito ng sign as a follower of Jesus Christ. Sa katunayan po, yung conversion ni Apostol Pablo nung inutusan ng Panginoon na si Ananias ay ipatong yung kanyang kamay doon sa ulo po ni Saulo, ay nag-alangan pa ito. Nag-alangan, baka hindi totoo ang conversion na magiging Kristiyano itong si Pablo. But Barnabas proves
and give the encouragement to the people na iba na nga ito, na dating Saulo ay nagiging Pablo. Alam niyo po, mga kapatid, ang conversion po ng isang tao po ay hindi ho overnight ang pagbabago ng isang Christian individual. Hindi ho ganun kadali na makita yung sign ng isang Kristiyano na inaasahan ng marami na nagbabago na nga siya. Maraming tao po na humuhusga kay Pablo na iniisip ng mga tao nung kapanahonan ni Pablo na ito ay isang trick o pagkukunwari na si Pablo po ay nagiging Kristiyano. Pero maraming tao rin po na nagbigay ng pruweba na bago na nga. Kapatid, sa buhay mo, bukod sa binigyan kanya ng power, God gives you a sign na ang tinatawag na sign na ito, yung manifestation ng isang tao na ikaw ay nagbago ka na nga. Meron at merong makikita sa isang Kristiyanong individual na tumanggap at sumunod sa Panginoon, mayroong makikita every day na pagkakaiba at pagbabago sa kanyang buhay. Kaya nga doon sa tinatawag na 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yung pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay pwedeng husgahan ka ng tao. Pero doon sa kainabuturan ng puso ng isang tao po, na tunay na nagbabago, ay magsimula doon sa kanyang inner side of his physical body. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao niya. Siya ay bago na. Ano ang weapon ng dalawang ito? Na yung time na noon, nung dumating sila doon sa Salamina, mayroon doong governor na Sergio Paulos na nalaman ng governor na ito ng Salamis na itong dalawang ito ay dalawang Kristiyano ay gustong ipatawag ng governor na ito upang sa ganun gustong makarinig ng salita ng Diyos. Subalit, nung papunta na po sila doon kay Governor Sergio Paulos, ay meron doong sorcerer o salamangkero na ang pangalan po ay si Elimas, ay sinalungat ito. Sumalungat ito kay Pablo at kay Barnabas ang kanilang pananampalataya na isi-share ang Panginoon sa nasabing governor. Kapatid, alam ng governor, kilala at nabalitaan ng governor na itong si Barnabas at si Pablo ay isa ng mananampalataya. Sa pagsishare po ng gospel, asahan mo na meron at merong sasalungat. Sa isang Kristiyano po, there will be a time to be nice. But of course, there will be a time to confront people who are against our faith in Jesus Christ. But remember, be careful to confront people who are not yet in Jesus Christ. We need to confront people not by our knowledge,
but on the basis of love comes from Jesus Christ. Nabalikan natin mga kapatid, yung sign. Merong manifestation ang dalawa na ito. Kaya ipinatawag ng gobernador at willing na makinig ng salita ng Diyos. Now, sa buhay Kristiyano mga kapatid, we cannot please everyone. Meron at meron na hindi naniniwala, lalo na po sa testimony at manifestation ng isang Kristiyano na siya ay nagbago na nga. Now once again, please allow me to have and to share this another illustrations. Meron pong isang tatay na merong anak na nag-iisa na lalaki. On that day, mga kapatid, birthday po ng kanyang anak na lalaki. At ang ibinigay ng tatay ng lalaki na ito na kanyang anak ay isa pong tinatawag na vintage car. Lumang sasakyan na iniregalo ng nasabing tatay sa kanyang anak. Nung abutin po ng anak ang susi ng vintage car, ang sabi ng anak, "Tay, bakit masyadong luma ang iniregalo mo sa akin sa aking kaarawan?" Sumagot ang tatay, "Pumunta ka doon sa junk shop at ipasuri mo ang sasakyan na ito kung magkano ang halaga." Pumunta ang kanyang anak sa junk shop at ang sabi ng may-ari ng junk shop, it cost $100. Bumalik ang anak sa tatay at ang sabi ng anak, "Masyadong mura yung vintage car na iniregalo mo sa akin." Ang sabi ng tatay, "Pumunta ka sa pawn shop at ipasuri mo kung magkano ang halaga ng nasabing kotse." Pagpunta po niya doon sa tinatawag na pawn shop, mga kapatid, ang sabi ng pawn shop, it cost $1,000. Bumalik ang kanyang anak at sinabing $1,000 ang halaga ng vintage car na ito, Daddy, doon sa pawn shop. Ang sabi ng kanyang daddy, minsan pa sa ikatlo, pumunta ka doon sa mga car lovers. Doon sa mga mahilig bumili ng mga sasakyan. Doon sa grupo ng mga sasakyan na mahilig magkilatis. At pumunta po ang nasabing anak doon sa pangatlong grupo. At nais bilhin ng nasabing grupo na ito sa halagang $20,000. Bumalik ang kanyang anak at ang sabi, "Daddy, masyadong expensive ang kotse na ito." Ang sabi ng kanyang daddy, mga kapatid, "Listen. My son, listen carefully. May mga tao na iba't iba ang paningin sa nasabing sasakyan na ibinibigay ko sa iyo. And same thing, may mga tao na iba't iba ang tingin sa iyong sarili. May mga tao na mababa masyado ang uri ng pagtingin sa iyo. Subalit may mga tao
na masyadong mataas ang uri ng tingin sa iyo. Kapatid, yung lesson po ngayong araw na ito, yung message na ito, is the part of our testimony. This is the part of the manifestation na nakikita ng mga tao na merong sign na nakikita sa iyo na nagkaroon ka na ng conversion sa Panginoon. Many people still judging you up to this time. Pero marami ring tao na naniniwala sa iyo na nagbago ka na nga at nag-iba ka na nga ang iyong buhay. Kapatid, huwag kang pupunta sa mga tao na ang tingin sa iyo ay negative. Pumunta ka sa mga tao na ang tingin sa iyo ay nagiging positibo at nakikita nila sa iyo na ikaw nga ay nagbabago na. Like Paul and Barnabas, ipinatawag ng governor ang dalawang ito because he want to hear the word of God. Church, listen. Listen carefully. The loudest preaching ever ay hindi po ang pulpito na ito. Ang pinakamalakas na preaching ay hindi po nanggagaling sa pulpito na ito. Ang pinakamalakas na preaching po ay yung testimony mo kung paano ka namumuhay araw-araw na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Now prepare. Sapagkat po pinili ka ng Diyos with a specific place for a very specific task, for a very special person, as a very extraordinary work. Prepare, because someday, somehow, there are lots of government higher positions na pwede kang ipatawag para makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat alam nila na ikaw ay mayroong manifestation, mayroong nakitang sign sa buhay mo. Nakakaiba at nagbabago ka na nga. Iba ka na nga. Ibang-iba ka na nga. Church, prepare sapagkat gagamitin ka ng Diyos sa ayaw mo at sa gusto. God still pushing you now to go. Sapagkat ang Kanya pong iniwan ay ang Great Commission kasabay ng atin pong sign, the testimony, and the manifestations of our lives. And that is the proof na nagbago ka na nga. Nagbago na ang isang Kristiyano. Binigyan ka niya ng sign. At ang sign na ito ay nakikita sa kapitbahay mo, nakikita sa church, nakikita sa mga office mates mo, nakikita sa company mo. Saan mang sulok sa mundo nakilala ka, ay nakikilala ka ngayon na hindi na ikaw ang dating pagkatao, kundi ikaw na may bagong pagkatao kasama si Kristo sa iyong buhay. The third and final weapon na atin pong i-discuss ngayon pong araw na ito. God gives the seal.
Yung selyo. Pag sinabing selyo, binigyan tayo ng Diyos ng selyo. Saan? Hindi po yung nasa labas po ng ating balat, hindi po yan ang selyo. Kundi ang selyo na ibinigay ng Diyos sa atin, which is the Holy Spirit, as a mark na ikaw nga ay anak ka na ng Diyos. Sinasabi po sa Efeso 1:13 na binigyan tayo ng Diyos na habang tayo namumuhay sa ibabaw ng mundo na ito, ay binigyan tayo ng tatak. Yung selyo na ito, katibayan na kilala ka ng Diyos at kilala ka ng tinatawag na kapwa mo Kristiyano na ikaw nga ay merong selyo na nagre-represent na si Jesus ang nakalagay na selyo sa iyong buhay. Kapatid, ang buhay pong Kristiyano ay makikita lamang po sa tinatawag na selyo, which is the Holy Spirit, na magbigay sa iyo ng direksyon, na magbigay sa iyo ng desisyon, na makapamili kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat hindi gawin. God gives us the seal na nagiging tatak mo, na kahit saan ka magpunta, ay identified ka na bilang isang Kristiyano, na hindi mo na ikakagulat kapag pumunta ka sa isang tinatawag na funeral service at ikaw yung tinatawag at tinutukoy na magbigay ng mensahe doon sa mga naulila. You are identified because the seal of Jesus Christ. Any activity, any church activity, kahit saan ka magpunta, hindi lang po sa mayroong funeral service, kahit sa maliit na sitwasyon, kahit po sa maliit na tinatawag na okasyon, birthdays, anniversaries, why? People calling you to share, nagampanan, mag-share doon sa nasabing activity. Hindi ka nag-present, hindi mo prenesinta ang iyong sarili. But people is looking you because of your seal, the Holy Spirit, your identity. Masyadong kilala ka na bilang isang Kristiyano. Kaya't kahit saan ka magpunta, kilala ka. Meron kang selyo na taglay-taglay na ito yung magdikta sa iyo. Your direction na katulad po ni Paul at Barnabas na nakarating sila ng Paphos. Pumunta sa Seleucia, sumakay doon sa pantalan na yun. Bakit nagpunta sila doon sa lugar ng Salamis sa Cyprus? It is because the direction of the Holy Spirit, madali silang nakarating doon. Same thing. Kung meron silang selyo, meron ka, na ang direction ng buhay mo ay hindi na ho ikaw ang nasusunod, but the seal of the Holy Spirit will dictate you kung saan ka pumunta sa iyong tinatawag na tatahakin, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng direction sa iyo. You got the right track always dahil sa selyo na ito. Kapatid, kung nakakita ka na ng grupo ng mga kalabaw sa probinsya po, sa dami ng nag-aalaga ng kalabaw, hindi alam kung kanino ang sa kanya doon. Kaya ang ginawa ng may-ari ng mga kalabaw, nagpabaga ito ng bakal
At nung baga na yung bakal, itinatak sa likod ng kalabaw. At pagkatapos po dun, ay nakikilala na siya nga ang may-ari ng nasabing mga kalabaw. Kapatid, kilala ka ng Diyos. You're identified sapagkat siya ang nagbigay ng selyo sa buhay mo. Kapatid, those are the three weapons na tataglayin ng isang Kristiyano habang siya ay nabubuhay. Now before I close the message of God, allow me once again to share a short story. Konti lang po ito. Meron pong isang Olympian na nag-represent po sa kanilang country na sumali po sa nasabing Olympic. At ang kanya pong sinalihan, mga kapatid, ay yung 100-meter dash na sa pagtakbo. At habang nandun na sa oval ang lahat ng participants o yung contender, nandun na po ang bawat isa sa lane na yun. Hinihintay ng hudyat ng nasabing tao. Nung nagsalita na yung tao na ito, ready, get set, go! Yung Olympian na ito, nung ibinoylo niya ang kanyang kanang paa, na-dislocate po yung ankle niya dito po sa kanang paa. At hindi po siya makatakbo, paika-ika po siya. Ay yung Olympian na ito, mga kapatid, hindi po siya sumuko. Patuloy na naglalakad dahil sa kanyang pagkapilay, patuloy na naglalakad. At hanggang nakatapos siya sa finish line. Nagkaroon ng standing ovation. Pinalakpakan ang atletang ito. Kahit na po siya ay napilay, ay tinapos niya ang nasabing takbuhin. Kapatid, kamusta po bilang may selyo? Yung Olympian na yun ay may selyo sa kanilang country na nagre-represent po siya. Being a Christian, you have the seal. At ang nire-representa po natin ngayon ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, sa journey po natin dito sa mundong ibabaw na ito, ay hindi ho madali. There are lots of hindrances that we are facing. But because of God's power, but because of our identity, because of our testimony and our manifestations, we conquer. We conquer until Jesus Christ will come again. So much for this. Allow God to use you because you are the chosen ones. Pinili ka. Pinili ka, kapatid. And prepare yourself to the battle. But remember, the battle is not yours. The battle is God's battle. Magandang araw sa ating lahat. And I hope and pray the Word of God will enhance more in our Christian living. God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat.
crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Good morning, everyone. Thank you po, Pastor Marshall, for delivering us God's Word today. And for our announcement, Our live stream worship service, magko-continue pa rin po ito every Sunday, 9 a.m. in the morning via Facebook Live and YouTube. So, ina-encourage po namin ang lahat na i-turn on po ang inyong notifications so that you will be notified when we were going live. and we would like to greet our birthday celebrants for this week a happy, happy birthday. Please don't forget to greet them or send them a private message on their special day. And according to 2 Corinthians chapter 9 verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Again, we can give our tithes and offering via bank transfer online, or you can deposit at Union Bank. And our account name is Alliance Bible Christian Church, and our account number is 001-0100-11240. And for our prayer service, ito po ay gaganapin every Friday, 6 p.m. via Zoom. And yung Zoom link po ay isasend po sa ating respective group chats. And our live group session will still continue every Sunday after worship service. But if di po kayo available on that day or sa oras na yon, you can communicate with your group members if kailan kayo available lahat so that everyone will be able to participate into our live group sessions. And for our discipleship groups, kapag wala pa po tayong discipleship groups, you can send a personal message to any from our pastoral team. And also for prayer and counseling, you can also send a message into our pastoral team so that they can reach out to you. And of course, for our kids ministry, ina-encourage po namin ang lahat ng parents at na-i-encourage din po ang kanilang little ones na mag-join sa ating kids ministry. Ito po ay gaganapin every Sunday, 10:30 in the morning after our worship service. And also sa mga hindi pa po nakakapag-like and follow sa ating Facebook page and YouTube channel, please do so that you will be notified and updated sa ating mga updates and sa ating mga ipopost. And that is all for our announcements. See you again next Sunday. God bless us all. Let's pray. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa inyong pong mayamang salita. Salamat po o Diyos sa reminder at hamon na ipinakita mo sa araw na ito. Thank you so much, Lord, na ikaw po ang nagbigay at nagtalaga sa mga viewers na ito upang ang inyong mga salita ay tanggapin nila ngayong araw na ito. Salamat o Diyos sa mga Bible characters na inyo pong ipinakita sa amin na hindi sumuko kailanman. Kaya tulungan mo kami, turuan, Panginoon, na hindi kami susuko hanggang sa inyo pong muling pagbabalik. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe na tinanggap namin ngayong umaga, na nagbibigay po ng pag-asa. Nagbibigay po ng pag-asa, lakas ng loob. Nagbigay po ng kapangyarihan. At higit sa lahat, yung identity namin, ang aming testimony na patuloy naming inaalagaan, not for the sake of ourselves, but for the sake of others. At higit sa lahat, alang-alang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, ngayong umaga, na minsan pa ipinakita mo sa amin ang inyong pagmamahal, ang inyo pong pag-aaruga na nagsasabing hindi mo kami iiwan ni pababayaan man.
Thank you so much, Lord. As the chosen ones, kami na mga pinili mo, we are now receiving the baton, the responsibility. Lord, we have decided to follow you, Jesus. And we are decided not to turning back. Panginoon, salamat po. Salamat po sa umagang ito na minsan pang pinapaalala mo sa amin na ang buhay ay mahalaga as an instrument na inatasan mo sa mission na ito as an ordinary person na binigyan mo ng extraordinary responsibility. Thank you, Father in heaven. Thank you for the victory. Salamat po, O Diyos. Manahan ka patuloy sa amin pong buhay, sa amin pong puso. At sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari naming hilingin at isipin, na sa Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpasawalang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo we pray. Everybody says, Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Brother Marshall, for that message. Salamat sa paggamit sa iyo ng Panginoon. And the whole church will continue to pray for you. At ikaw at 10 na iyong pamilya ay makakasama sa aming mga prayers upang ikaw ay patuloy na gamitin ng Panginoon sa paggaganap ng kanyang mga salita. Indeed, you are one of those who received the baton coming from the Apostle Paul and the rest of the early Christians. And you are being used by God today. So mga kapatid, tapos na po ang ating panambahan. Again, let us face a new week with a strengthened heart, a renewed heart, with the favor that comes from God. And we have to be blessed, to stay blessed, to be a blessing to others. And we have to remember, do not forget that you are sent in every situation and in every circumstance. Magandang umaga po sa ating lahat. Manatili po tayong healthy. We have to keep safe. And God bless. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice at what you have done. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the work of your hand and rejoice in what you have done and rejoice. Say, how great are
won't be defeated.